Tahimik siya, sobrang tahimik. At ilang segundo bago siya sumagot, Hindi ko alam. parang mas lalo akong nawalan ng pag-asa. Pero Napatingin ako sa kanya. may nakita akong something habang inaayos ko yung machine. Kahit matapos kang mawala, may active temporal connection pa rin. Nanlaki mata ko. What? Parang Napalunok siya. hindi pa totally sarado yung timeline mo doon. Mabilis tibok ng puso ko. Meaning, huminga siya ng malalim. Possible, nabuhay pa rin yung connection mo kay Celine. At sa unang pagkakataon, simula nang bumalik ako, may munting pag-asa ulit na nabuhay sa puso ko. Hindi pa stable ang core. Wala na tayong oras, Lucas. Exactly kaya kailangan natin ayusin ng tama. Malakas na umalingaw-ngaw ang boses namin sa loob ng laboratorio. Pagod na kami. Halos ilang linggo na kaming hindi maayos matulog. Puro computations, puro trial and error, puro failed attempts. At habang tumatagal, mas lalo akong nababaliw. Kasi bawat araw na lumilipas dito, mas matagal akong nawawala kay Celine doon. Hindi ko alam kung ilang buwan na ba para sa kanya. Hindi ko alam kung iniisip pa rin ba niyang babalik ako. O baka sinusubukan na niyang tanggapin na iniwan ko siya. At iyon po yung pinakamasakit. Ethan. Hindi ako sumagot habang nagtatype sa control panel. Ethan. What? Napahinto si Lucas. Tarmic. Pagod na rin siya. Namumula mata niya habang nakatingin sa akin. Unti-unti mo nang pinapatay sarili mo. Napatawa ako ng mapait. Wala akong pakialam. Pero ako meron. Bigla siyang napasigaw. Tahimik ulit buong laboratorio. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Bro, ilang linggo na tayong nandito. Hindi ka na natutulog. Hindi ka na kumakain ng maayos. At every time na hindi gumagana yung machine, para kang mas lalong nawawasak. Napapikit ako kasi tama siya. Tuwing hindi gumagana, pakiramdam ko mas lalo akong nawawalan ng chance. Makita ulit si Celine at habang tumatagal, mas lalo akong kinakain ng takot. Paano kung hinihintay niya pa rin ako? Paano kung araw-araw siya umiiyak? Paano kung iniisip niyang pinili ko siyang iwan? Biglang bumalik sa isip ko yung huling araw namin. Yung kasal, yung future na binuo namin. Yung pangalan ng mga magiging anak namin habang nagtatawanan kami sa ilalim ng puno. Gusto ko girl first. Sabi niya noon habang nakahiga sa dibdib ko. Bakit? Para kamukha mo. Natawa ako noon. At paglalaki, ngumiti siya. Kamukha ko. Unfair. Tama lang. Napakagat ako sa labi habang pilit pinipigilan maiyak. Pujer, sobrang miss ko na siya. Lumipas pa ang ilang araw. At sa wakas, may progress. Stable na readings? Sigaw ni Lucas habang mabilis na chinecheck monitors. Nanlaki mata ko. Really? Tumango siya. Pero hindi pa sure kung kakayanin ng machine. Hindi ko na halos marinig kasunod niyang sinabi. Kasi ang nasa utak ko lang, babalik ako kay Celine, mabubuo ulit lahat. Makakapagpakasal kami. Mahigpit kong hinawakan ang locket sa bulsa ko. Yung maliit na picture naming dalawa. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, ngumiti ulit ako ng totoo. Wait for me. Bulong ko. Pero doon nagsimula masira lahat. Dahil sa sobrang desperado kong makabalik, nagmadali ako. Hindi uprang pinakamalaking pagkakamali ko. Ethan, wag muna! Sigaw ni Lucas. Hindi pa calibrated. Kaya na ito. Bro, listen to me! Pero hindi na ako nakinig. Masyado na akong desperado. Masyado ko nang gustong makita si Celine. Masyado ko nang gustong bumalik sa buhay namin. Mabilis kong pinaandar ang Chronos Gate. Biglang umugong buong laboratorio. Umiikot ang blue energy. Mas malakas. Mas marahas. Warning, temporal instability detected. Nanlaki mata ni Lucas. Shit! Biglang nagwala ang machine. Nag-spark ang mga wires. Nagsimulang manginig ang buong kwarto. Ethan, Pero huli na. Malakas na pagsabog ang yumanig sa buong laboratorio. Napaatras ako habang nagwawala ang ilaw. At sa isang iglap, nag-crack ang gitna ng Chronos Gate. No, mahina akong bulong. Unti-unting nawawala ang asul. Yaman. Tuluyang sumabog ang machine. Tumalsik ako sa sahig. Masakit buong katawan ko. May tunog ng nagbabagsak ang bakal, usok, sparks. At nang unti-unti akong makabangon, nanlaki mata ko. Wasak na wasak ang Chronos Gate. Patay na lahat ng monitors. At yung portal, wala na. Tuluyan na itong nawala. Tarmic. Sobrang tahimik. Hindi ako makahinga. Bro. Mahina, sabi ni Lucas habang umuubo. Pero hindi ko siya marinig. Kasi habang nakatingin ako sa wasak na machine, unti-unting gumuho buong mundo ko. No. Mabagal akong lumapit sa sirang machine. Nanginginig kamay ko. No. Pinilit kong buksan ulit system. Walang response. Tinry kong buhayin. Wala. Patay na. At doon ko tuluyang na-realize. Hindi na ako makakabalik. Hindi ko na makikita si Celine. Hindi na matutuloy kasal namin. Hindi na mabubuo pamilya namin. At baka, habang nandito ako, patuloy siyang naghihintay sa akin doon. Parang may pumiga sa puso ko. At bago ko pa mapigilan sarili ko, tuluyan akong napaluhod sa sahig. Napagulgol ako ng malakas. Hindi ko na napigilan. Halos hindi ako makahinga sa sobrang sakit. Mahal ko siya. Umiiyak kong sigaw. Putangin na mahal ko siya. Nanginginig buong katawan ko habang pilit kong hinahawakan yung sirang machine. Parang mababaliw ako. Biglang nag-flash lahat sa utak ko. Si Celine habang nakangiti. Yung unang pagkikita namin.
yung bakery, yung waiting shed, yung proposal, yung wedding preparations, at yung huling beses na hinawakan niya kamay ko habang umiiyak. Please stay. Napahawak ako sa dibdib ko habang humahagulgol. Kasi hanggang ngayon, naririnig ko pa rin boses niya. At yun ang mas masakit. Hindi siya patay. Nandiyan lang siya, pero hindi ko na siya maaabot kailanman. Unti-unti akong yumuko habang umiiyak sa sahig ng laboratorio. At sa gitna ng usok at sirang bakal, doon tuluyang nawalan ng pag-asa si Ethan Reyes.